Pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me. Busy ba kayo? Baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayong makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayo nahiya? Smuggling tong pinag-uusapan natin. Makinig kayo. Magsasaka ang mga nahihirapan dito, kabuhayan ng mahihirap na tao. Agricultural country tayo. Sinatabi nating agricultural country tayo pero nag-i-import tayo. Hindi ba nakakahiya yun? Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. At hindi ako, sa tingin nyo ba, masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Dapat kamatayan din kayo. Dapat kamatayan. Smuggling, dapat kamatayan. Mga mahal kong kababayan, asan ba tayo papunta? Saan ba natin gusto pumunta? Meron pang nagsasabi dyan, na yan, si Senator Robin Padilla, nag-tridor na sa bayan. Kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Hinayupak naman. Ay, pakitanggal po yun. May basihan po tayo para pumutak ng pumutak dito at gawin sa kasulukuyan ang Pilipinas po sa mga oras na to. Tayo po sa loob po ng 83 economy. 83 economies sa buong mundo. Isa po tayo sa pinakamahigpit ang foreign direct investment. Alam niyo po yun kung pang ilan po tayo? Pangatlo. Pangatlo po tayo. May isang bansa, pangalawang bansa. May pangatlo, Pilipinas po. Ang isa sa pinakamahigpit. 83 po yun. Pangatlo po tayo sa pinakamahigpit ang foreign direct investment. Base po sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo. Tayo po ay 13 sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Mga mahal kong kababayan, magmula po noong 90s, sumigaw na po ang salitang globalization. Ano ba yung globalization? Ibig sabihin yung buong mundo ay nagkakaroon na ng pagninegosyo. Mga mahal kong kababayan, trade, investment. Nakakalungkot po, tayong Pilipinas, ang hilig nating sumama sa trade agreements. Binuksan natin ang bansa sa trade agreements. Pero, ang nakalulungkot, yung ating foreign investment, sarado pa rin. Di ba ho, kalokohan yun? Napakalaking kalokohan nun, mga mahal kong kababayan. Binuksan natin ang mga produkto ng ibang bansa, pumasok sa atin. Pero yung investment na galing sa ibang bansa, hindi natin pinayagang pumasok dito. Kalokohan na malaki yun. Dapat sabay yan na pumasok. Trade and investment. Magkapatid yun. Hindi pwedeng pinapasok mo yung produkto ng ibang bansa, pero yung kanilang pera, yung kanilang investment, hindi mo pinapasok. Yan o, pag-isipan natin mabuti, mga mahal kong kababayan. Globalization tayo, hindi naman. Ang Pilipinas po. I stand with No, pumapalakpak ka. Bawal dito eh. Hindi Kanina pa ako kumakalma sa inyo. pumalakpak ako kay... Hindi ko gusto pumapalakpak ka. This is my hearing. Humihingi ako ng paumanhin. Alam mo, direct, may ginawa ang Disney. Binan ng Pilipinas. Yung ng 7-dash line. Hindi, sagutin mo muna. Sandali, nagsasalita ako. Opo. Nagsasalita ako. This is my hearing. You listen to me. Opo. Ginawa yung pelikulang ng Disney na about sa West Philippine Sea na ayaw natin pumayag. Nagsalita ba kayo? Sinabi niyo ba bakit binan? Hindi pa po kami kasama sa nun. Kailan lang yun? Sir, yung ano po Hindi, sagutin niyo ako, bakit hindi kayo nagsalita ng patungkol sa iyo uli? Ama,
Ma'am, kasi kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am, showbiz to. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad may action ang batas natin. Sana po, wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga, yung hindi naman NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inireklamo, ang bilis. Pero pag ito na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Imbitahin, pwede mo ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo, ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede naman, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpina ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong aksyon ng NBI. Maging action mo, ma'am. Kasi ikaw ang kinakausap ko, attorney. Hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan masyado kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun ma'am. Kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am ha. Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-invite. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.